Tell us a bit about yourself at paano ba yung buhay bago ka nag-migrate dito sa Australia? Hi, ako po si Ralph, 22 years old. Kakagraduate ko lang po ng Diploma of Nursing. So, EN na po ako ngayon. Awa ng Diyos, nakahanap naman po ako ng trabaho ko sa malaking ospital dito. Anong ginagawa ko sa Pilipinas noon? Taga Cagayan Valley po ako, Ilocano. Graduate po ako sa senior high nung year 2020, pero dahil sa COVID, hindi ako kaagad nakapunta dito. So, year 2021 lang ako nakapunta dito. Gaano ka nakatagal dito sa Australia? Magto 2 years na po ako dito sa Australia. And how do you feel about living here in Australia? Siyempre po, nung una, nakaka-excite kasi first time kong makapunta sa abroad. So, na-excite ako palagi. Pero nung tumagal-tagal na, parang na-realize ko na wala na ako sa comfort zone ko. So, medyo kinabahan ako, natakot. At lalo't na kailangan ko maghanap ng work para tustusan yung mga expenses ko. Ano bang mga adjustment na ginawa ko? Siyempre, yung dun sa English kasi yun yung main medium of communication nila dito. At siyempre, dun sa studies na rin. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, may mga babaguhin ka ba sa mga naging decision mo o sa mga naging moves mo nung mga first few years mo dito sa Australia? Oh, definitely meron po. Specifically yung pag-manage ko ng money. Kasi aminado po ako nung kakarating ko dito, naging magastos ako. Nag-spend ako ng money sa mga hindi ko naman talaga kailangan. Naging maluho ako, bumili ako ng mga kung ano-ano. Na-realize ko na dapat kong mas pagtuunan ng pansin yung mga visa expenses ko, tuition fee expenses, yung mga bills ko sa bahay, pagkain, ganun yung mga talagang kailangan. How has moving to Australia changed your life? In a lot of ways, madami siyang nabago. Unang-una, nag-mature ako dito. Marami akong natutunan social skills. Lumaki yung katawan mo. Physically, emotionally, lahat nag-mature ako. Nagdalaga ako ng anak mo. So, ayun, babysitting skills, natutunan ko din. Tutunan ko kung paano mag-work at makipagsalamuha sa mga iba't ibang lahi, ganun. Malaking bagay yon kasi kung nagstay lang ako dun sa Pinas, nagka-college lang ako, parang nasa comfort zone lang ako. Habang nag-aaral ako dito, nakakaipon rin ako para sa sarili ko. So, malaking bagay yun ng pagbabago para sa akin. Talaga bang nakakaipon ka o pinamabayad mo lang din ng tuition fee? Siyempre, pinagbabayad ko ng tuition fee at ng mga iba't ibang expenses, pero mga dating ipon naman po. Ano namang mga advice yung maibibigay mo sa mga new immigrants na nagsisimula pa lamang dito sa Australia? Siguro yung maging mas strategic sila sa lahat ng mga desisyon na gagawin nila. Mahirap po yung buhay dito sa Australia. Kung anong mapapayo ko sa kanila ay maging grounded sila sa reality at mag-research ng maigi sa lahat ng gagawin nila. Magsistruggle sila malamang kasi lahat ng mga bagay dito ay dapat mong pag-effortan, hindi basta-bastang nakukuha mo lang agad yung gusto mo. At yung skill pa na natutunan ko ay networking skills na tinuro sa akin ni Ate Cindy. At maging responsable ka sa mga gagawin mong desisyon. Hindi yung lahat-lahat ng papanood mo dun sa social media ay papaniwalaan mo na agad. Kasi hindi naman talaga ganun yun. Diba? Oo.